Maraming TV shows na kapag binalikan mo, iba na ang pakiramdam kumpara noong una silang napanood. Malaman, dulot ito ng karaniwang pagbabago sa takbo ng kultura. Minsan, mas malaki ang epekto ng mga nangyayari sa likod ng kamera o sa totoong buhay kaysa inaasahan. Bilang 10. Sa mahigit 8 episodes at 37 seasons, hindi na nakakagulat na may ilang episodes ng Ang Simpsons na iba na ang dating ngayon kumpara nung una itong ipinalabas. Lalo na ito totoo sa mga episode na tila hinulaan ang hinaharap. Isang bagay na kilala na ngayon ang serye. Pero may bagong episode na mas madilim kaysa sa plano ng mga manunulat dahil sa nakakatakot na pagkakahabig nito sa totoong buhay. Ang Looking for Mr. Goodbar ay episode ng The Simpsons noong 2017. Hindi mataas ang rating nito at naalala lang ng fans dahil sa B-plot na tumutok sa isang kasikatan na tapos na bago ipalabas. Tinututukan ng episode si Bart na nakikipagkaibigan sa matatandang babae para sa mga regalo. Sa B-plot, makikita sina Homer at Lisa na nahumaling sa Pokemon Get, isang hadatang parodiya ng mobile game na Pokemon Go. Maraming bruna sa app ang natalakay sa episode pero focus nito ay kaligtasan ng mga manlalaro. Noong 2016, maraming balita tungkol sa mga tao na napapahamak o naaksidente habang naglalaro ng app dahil hindi nila tinitingnan kung saan sila papunta. Sa episode ng The Simpsons, pumasok sina Homer at katrabaho niya sa nuclear reactor habang hinahabol ang mga halimaw sa laro. Naatake si Homer ng skunk nang mapagkamalan niya itong digital na nilalang na Stunkus. Iminungkahi ni Lisa na kailangan ni Homer ng kasama habang naglalaro siya. Isang bagay na iminungkahi rin ng mga lumikha ng Pokemon Go na gawin ng mga manlalaro sa totoong buhay. Karamihan sa puna sa episode ay dahil huli na ng isang taon ang parody. Sa realidad, nabawasan ang kasikatan ng Pokemon Go pagdating ng taon. Inamin pa nga ng The Simpsons nang sabihin ni Homer kay Marge na siguradong matatapos din agad ang uso. Sinabi ng comic book guy na mas malaki pa kaysa kay Jesus ang laro, tandaan na nagsisimula na itong mawala sa uso. Para sa karamihan ng manonood, madaling malimutan ang episode na ito, pero iba ang mangyari sa Rusya. Inanunsyo ng Russian TV channel 2x2 na hindi nila ipapalabas ang episode ng The Simpsons sa kanilang bansa. Dumating ang balita ilang araw bago mahatulan ang isang blogger ng blasphemy dahil sa halos kaparehong biro sa episode. Pumasok si Homer sa simbahan ng bayan para subukang hulihin ang mga halimaw sa app. Sinubukan siyang punahin ng Reverend dahil sa kanyang ginawa na naging dahilan para magkomento si comic book guy tungkol sa kasikatan ng app kumpara sa relihiyon. Noong tag-init, 2016 ipinagbawal ng mga awtoridad sa Russia ang Pokemon Go sa loob ng simbahan. Bahagi ito ng isang batas na kilala bilang batas laban sa kalapastanganan. Ginawa raw ito para labanan ang ekstremismo at mapanirang pananalita. Ngunit ayon sa Amnesty International, ginamit din ito laban sa mga kritiko ng pamahalaan. Noong Setyembre 2016, nag-upload si Ruslan Sokolovsky ng video na naglalaro siya ng laro sa isang katedral. Sinabi niya na imposibleng makasuhan ang tao dahil lang sa paggamit ng cellphone sa halos walang laman na simbahan. Inaresto siya at noong Mayo 2017 na patunayang nagkasala ng pag-uudyok ng galit at paglapastangan sa damdamin ng mga mananampalataya. Si Sokolovsky ay hinatulan ng 3.5 taong suspended sentence. Bago pa ipalabas ang The Simpsons, binatikos na ito ng konserbatibong mga opisyal ng simbahan. Isang arsobispo ang nagsabi na ang episode ay propaganda ng Hollywood na layuning sirain ang lipunang Ruso. Bilang siyam. Ang Super Weapon, R-Isa ay isang episode ng Japanese science fiction show na Ultra 7 na ipinalabas noong 1968. Kahit noong panahon na yon, tinalakay nito ang mabigat na paksa na may matitinding imahe na hango sa mga tunay na kasindak-sindak na pangyayari sa mundo. Noong 2011 dahil sa totoong pangyayari, pansamantalang ipinagbawal ang episode sa mga rerun. Ang Ultra 7 ay isang live action na palabas na gumamit ng practical na epekto at kasuotan para sa mga halimaw linggo-linggo. Ang serye ay nasa hinaharap kung saan palaging tinatarget ng mga dayuhan ang daigdig. Ang pangunahing character, si Dan Moriboshi, ay isang lihim na dayuhan na kilala bilang Ultra 7.
Si Ultra 7 ay tagapan-alaga ng kapayapaan at tagapagtanggol ng planeta, madalas nakikipaglaban sa kaiju ng linggo. Sa super weapon, isa maaring hindi ang dayo ang sumalakay sa planeta ang tunay na halimaw. Sa simula ng episode, tinatapos ng mga siyentipiko ng Terrestrial Defense Force ang bagong sandatang R1. Sapat ang laki nito para sirain ang planeta at libo-libong beses na mas pagkapangyarihan kaysa sa alinmang sandatang nuclear na nagawa na. Binalaan ni Dan tungkol sa panganib ng sandatang ito at sa armas na pinasok ng mga siyentipiko. Ang pagkakatulad ng paligsahan ng armas noong Cold War at paggamit ng mga sandatang nuclear bilang panakot ay halata at malinaw na ipinakita ng mga manunulat ng Ultra 7 na hindi nila tinitingnan bilang mabuti ang ganitong paligsahan ng armas. Sa kasama ang palad, walang nakinig sa mga sinabi ni Dan sa episode. Nagdesisyon ang mga siyentipiko na subukan ang sandata sa planetang akala nilang walang tao. Naging matagumpay ang pagsubok at winasak ng R1 ang planeta. Ngunit bago sila magdiwang, napagtanto ng mga siyentipiko ang kanilang malaking pagkakamali. Hindi pala totoong walang naninirahan sa planeta, isang dambuhala at mutated na nilalang ang lumitaw mula sa guho at tumulo sa daigdig. Ang natitirang bahagi ng episode ay isang laban sa pagitan ni Ultra 7 at ng halimaw na ito. Ang unang laban ay naganap sa sementeryo na may wasak na simbahan. Ang simbahan ay ginaya mula sa Urakami Cathedral, isang katedral na nawasak noong nuclear attack sa Nagasaki. Tinangkang ikalat ng halimaw ang radioactive contamination sa mundo, ngunit agad siyang winasak ni Ultra 7 sa dulo ng episode. Nang matanto ng mga siyentipiko ang pinsalang dulot nila sa nilalang at ibang buhay sa winasak na planeta, nangako silang tatapusin ang armas na programa at dito nagtapos ang episode. Ang super weapon, Risa ay malinaw na tumatalakay sa isang seryosong paksa, lalo na't ang palabas ay ginawa para sa mga bata at pamilya. Malabong ang halimaw na nakaligtas ang nag-iisang nilalang sa planeta at ang mga tao ang may sala sa paglipon ng maraming buhay. Naipalabas ang palabas ng maayos at patuloy itong inuulit sa ear hanggang 2011. Ang super weapon, Risa ay muling ipapalabas matapos ang lindol at tsunami noong Marso 2011 sa Japan. Lalong lumala ang sitwasyon nang magdulot ang tsunami ng meltdown sa Fukushima nuclear plant. Noon, nag-aalala ang mga nakatira malapit sa planta ng kuryente sa panganib ng nuclear contaminants. Dahil sa tema nuklear ng Ultra 7 at ang halimaw na nagkalat ng radyasyon, nagpasya ang mga TV network na huwag mang ipalabas muli ang episode na iyon. Numero 8. Isa ang Newlyweds sa unang reality TV show na ipinalabas sa telebisyon. Unang ipinalabas ang palabas noong Agosto ng 2003 at ikinuwento ang buhay ni Jessica Simpson at Nick Lachey na kinasal wala pang 1 taon bago iyon. 3 season lang tumagal ang palabas at naging daan para sa mga reality TV star at influencer culture ngayon. Ipinakita rin dito ang nabigong kasal na nagtapos ilang buwan matapos ang huling season. Habang tumatagal, lalong napalapit ang mga tagahanga kay Simpson na mas sumikat sa media. Tumaas ang kasikatan niya habang nahirapan si Lachey makasabay. Kasabay nito, nagkaroon ng problema sa kanilang pagsasama sa programa. Sa muling panonood ng mga clip ng palabas, napansin ng maraming tagahanga ang toxic na relasyon nila. Isang clip mula sa palabas ang naging viral na nagpapakita sa mag-asawa habang naghahanda para sa kanilang unang joint concert. Sa clip, nag-aalala ang magulang ni Simpson dahil hindi pa kumakain ang anak nilang babae. Si Lachey ay tila mas nag-aalala sa dami ng reklamo ng asawa niya. Naganda si Simpson para sa palabas, ngunit nalaman niyang umalis na ang asawa niya nang hindi siya isinama kaya naiini siya. Ang huling episode ng The Newlyweds ay ipinalabas noong Marso 2005, ngunit pagsapit ng Disyembre, nagsampanan ng diborsyo ang mag-asawa. Ang balita ng kanilang hiwalayan ay magdadala ng bagong pananaw sa palabas. May ilang sinisi ang reality TV show sa hiwalayan, ngunit iginiit ni Simpson na hindi yon ang dahilan. Naniniwala siyang maghihiwalay pa rin sila kahit walang kamera at ang pag-arte sa palabas ang nagpatagal pa ng kaunti sa kanila. Pero para kay Lachey, parte yon ng problema. Ang mga karakter ay nagpalabo ng hangganan sa pagitan ng realidad at katang-isip at nagdagdag lang ng dagdag na pressure sa isang kasal na palyado na. Numero 7.
Ang Rowan at Martin's Laugh-In ay isang comedy sketch show na ipinalabas sa NBC mula 1968 hanggang 1974. Ito ay tumakbo gamit ang isang format na magiging pamilyar sa mga modernong manonood na yon. Ngunit nung panahon na yon ay narevolusyon nito ang mga comedy TV show at tama rin itong nahulaan ang hinaharap sa dalawang pagkakataon. Ang komedya ay tumatalakay sa mga napapanahong issue at kadalasan pinagtatawanan ang anumang laman ng balita nung panahong yon. Madalas gawing biro si Gobernador ng California Ronald Reagan noon dahil nakabase ang palabas sa Burbank, California. Si Reagan din ang naging paksa ng unang biro na Rowan at Martin na natupad. Sikat na segment sa Laugh-In ang news of the past, present, and future. Bawat bahagi ay may serya ng mga biro tungkol sa bagong balita sa iba't ibang panahon. Maaring maglaman ang balita ng hinaharap ng mga bagong ulat na mangyayari sa loob ng ilang taon o hanggang 20 taon. Karaniwan, ang mga ito ay biro para pagtawanan ang mga kasalukuyang pangyayari. Noong 1969, ipinresenta ni Dan Rowan ang balita ng hinaharap na naglalaman ng balita mula sa Washington, D.C. 1988. Sinabi niyang muling itinanggi ni Pangulong Ronald Reagan ang pagiging kandidato sa gobernador ng California. Ginawa ang biro 2 taon matapos ang unang termino ni gobernador at sa panahong iyon, hindi pa interesado si Reagan sa pagkapangulo. Ang balita ay sobrang katawa-tawa na parang imposible. Tumakbo si Reagan sa pagkapangulo noong 1981 taon matapos ang episode at naglingkod mula 1981 hanggang 1989 sa klawang panahong binanggit sa biro. Hindi na kataka-taka sa totoong buhay, hindi siya tinanong kung babalik bilang gobernador ng California. Pero para sa marami, sapat na ang pagiging presidente niya para sabihing nahulaan ni Rowan ang hinaharap. Noong 1969, may isa pang tumpak na hula tungkol sa hinaharap. Ang hulang ito ay mas lalo pang magmumukhang katawa-tawa para sa mga tao noong panahong yon. Muli, bilang anchor ng balita ng hinaharap, nag-ulat si Rowan. Ulat mula sa Berlin, 20 taon sa hinaharap, 1980. May sayawan sa kalsada ngayon dahil giniba na ng silangang Alemanya ang Berlin Wall. Ngunit agad na palitan ang saya ng takot nang palitan ang pader ng malalim na kanal na may mga buwaya. Bumagsak ang Berlin Wall noong 1980 at giniba ito ng mga sibilyan mula silangang Alemanya. Ang anunsyong pwedeng tumawid sa magkabilang panig ng Berlin ay nagdulot ang pagdiriwang sa buong bansa. Nakakalungkot, hindi na nakita ni Rowan ang katuparan ng kanyang hula dahil pumanaw siya noong 1987 dulot ng lymphoma. Bilang 6 sa loob ng 8 taon, ang Desperate Housewives ay isa sa pinakasikat na palabas sa telebisyon. Nagsimulang ipalabas noong 2004 agad, nanalo ng 6 na Emmy at 2 Golden Globe sa unang award season. Pero hindi nagtagal, nagsimulang kumalat ang mga tsismis tungkol sa mga drama sa likod ng kamera na nagdulot ng masamang epekto sa serye. Sinubukan ng mga artista at crew gawing biro o itanggi ang tsismis, pero dahil sa mga mas bagong revelasyon, mas lalo pang nagmumukhang kakaiba ang mga pagtangging iyon kapag binalikan. Pagkatapos manalo ng Golden Globe ang Desperate Housewives bilang pinakamahusay na serye, inimbitahan ang mga bituin nito sa Vanity Fair photoshoot. Patunay ito na ang palabas ay naging kultural na phenomenon, hindi lang basta sumikat. Nang lumabas ang issue, mas marami pang nakuha ang mga mambabasa kaysa inaasahan. Sa ilalim ng cover photo ng 5 bituin ng palabas na naka-swimsuit, may subheading na ang totoong soap opera sa likod ng pinakamainit na TV show. Hindi mo akalain nangyari para makuhanan ang larawang ito. Sa di karaniwang hakbang, naglabas ang magasin ng artikulo ukol sa mga naging problema ng photography team sa pagkuha ng pangunahing larawan. Sabi ng manunulat, bago ang photo session, may dumating na hindi pinakilalang kinatawan mula sa ABC na may dalang alituntunin. Binalaan ng kinatawan na bawal maunang pumasok si Terry Hatcher sa wardrobe sa anumang kondisyon. Pumayag ang litratista pero sinabi niyang si Terry Hatcher ang unang pumili ng swimsuit para sa mga babae matapos makipagkita sa wardrobe team. Habang ongoing ang session, nag-text si Eva Longoria sa kinatawan tungkol sa hindi magandang nangyayari. Sumigaw si Marcia Cross sa kinatawan na gawin ang trabaho nito nang tumayo si Hatcher sa gitna ng larawan. Umiyak si Hatcher habang mainit nilang pinag-uusapan sa teleponyo. Makalipas ang ilang buwan, tinawanan ni Longoria ang tsismis sa SNL.
Ang skit ay pinamagatan, ano ang nangyari sa Desperate Housewives Vanity Fair photoshoot. Ipinakita si Longoria bilang Hatcher, habang ang mga komedyante ng SNL ang gumanap sa ibang aktres at isang hindi pinangalanang ABC representative. Ipinakita ng skit ang biro mula sa Vanity Fair na kung si Hatcher ang nasa gitna ng larawan, baka magsampa ng kaso ang ibang babae. Ginawa ang buong skit para ipakita kung gaano kaabsurdo ang tsismis at kung paano hindi ito siniseryoso ni Longoria at iba pang aktres. Patuloy pa ring uusap-usapan ang tensyon sa pagitan ng cast sa mga darating na taon. Karamihan sa mga ito ay itinanggi, ngunit kalaunan, unti-unting lumabas ang ilang bahagi ng katotohanan. Noong 2019, napasok sa legal na gulo si Felicity Huffman dahil sa kanyang papel sa iskandalo sa college administration kung saan inamin niyang nagbayad siya para mapataas ang SAT scores ng kanyang anak na babae. Sumulat si Longoria ng liham para suportahan ang dating co-star at humiling ng kaunting pag-unawa sa parusa. Ipinaniwanag niya na nabully siya ng isa sa kanyang mga kasamahan sa cast habang ginagawa ang unang season ng Desperate Housewives. Hindi niya sinabi kahit kanino ang pambubuli, pero napansin ni Huffman ang pagiging tense niya at sinabihan ang nambubuli na tumigil. Sumang-ayon din si Mark Cherry sa mga pahayag na ito. Bilang 5. Ang mga episode ng The Twilight Zone ay nilikhang kakaiba at nakakatakot. Karaniwan, ang mga kwento ay naglalarawan ng kakaibang sitwasyon na may nakakatakot na kahihinatnan para sa mga karakter. May ilang nasayan pagtatapos pero sa ibang episode, ang totoong mga pangyayari pagkatapos ng palabas ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam. Ang The Midnight Sun ay unang ipinalabas noong Nobyembre 1961. Tungkol ito sa buhay ng artistang si Norma mula New York at ng kanyang landlady na si Ginang Bronson habang hinaharap nila ang matinding init. Sa pambungad na salaysay ni Rod Serling, ibinunyag na ang mundo ay nahila palabas ng orbit at mabilis na papalapit sa araw ng isang di kilalang puwersa. Ilang linggo na lang bago tuluyang lamunin ng bituin na minsan, nagbigay buhay sa mundo ang planeta. Habang lumilipas ang araw, lalong umiinit ang temperatura sa mundo. Sa New York, nag-adjust ang mga tao sa matinding init. Para ng ghost town ang lungsod at tanging manalaking grupo ng magnanakaw lang ang nasa kalsada. May ilang naglakbay pahilaga para sa mas malamig na panahon. Nasa kani-kanilang apartment sina Norma at Ginang Bronson at sinusubukang mabuhay gamit ang kaunting tubig. Ginawa ang episode ng tag-init sa San Francisco at minsan pinapataas ang init para maging mas makatotohanan para sa mga aktor. Pinagpawisan sila at muntik magka-heatstroke habang nagre-record. Sa episode, parehong natalo ng init ang dalawang babae pero sa huli, nalaman na imahinasyon lang ni Norma ang lahat. Sa totoong buhay, ang mundo ay palayo ng palayo sa araw at kaunting panahon na lang ang natitira bago magyelo ang lahat ng tao rito. Sa totoong buhay, ang senaryong pagkalabas sa orbit ay science fiction lang. Pero ramdam na ng marami ang taas ng temperatura at epekto nito sa kalusugan. Hindi pa ginagamit ang terminong global warming nang lumabas ang episode ng TV. Pero natuklasan na ng siyentipiko na tumataas ang temperatura ng mundo dahil sa carbon emissions at greenhouse gases sa atmosfera. Simula nang lumabas ang Midnight Sun, tumaas ang global na temperatura ng mga 1.3 degrees centigrade. Patuloy pa silang tumataas. Sa ngayon, karamihan sa mundo ay nakaiwas pa sa mga eksena ng bakanting mga kalsada at mga taong nahihirapang mabuhay sa kanilang mga tahanan gaya ng nakikita sa palabas sa TV. May mga lugar na araw-araw nararanasan ang epekto ng climate change. Ayon sa Lancet Countdown, maraming health risk indicators dahil sa climate change ang umabot sa pinakamataas na antas nitong nakaraang taon. Daang libo ang namatay dahil sa matinding init at ayon sa ulat, karamihan ay hindi sana nagdusa kung walang climate change na gawa ng tao. Bukod pa rito, ang tumataas na temperature ay nagpapalala pa ng ibang mga sakit at mas dumarami ang mga tagapagdala ng mga ito. Bilang 4. Noong 2005, inilunsad ng PBS ang isang spin-off ng kanilang sikat na TV program na Nova na tinawag na Nova Science Now. Ito ay isang mabilis na magazine-style na programa na tutok sa pinakabagong balita sa aga. Ilang buwan matapos ang unang programa, isang segment ay tila naging propetiko.
Una ni pinalabas ang palabas sa TV noong Enero 25, 2005. Tampok dito ang segments tungkol sa mirror neurons at kinetic sculptures. Pero ang magpapabantog dito sa masamang paraan ay ang bahagi tungkol sa mga bagyo. Nagsimula ang segment sa pagtalakay kung gaano kadelikado ang mga bagyo, ngunit kung gaano rin kahirap hulaan ang mga ito sa kasaysayan. Ang bagong teknolohiya ay nagpapadali hindi lamang sa pagtukoy kung saan at kailan mangyayari ang isang bagyo, kundi pati na rin kung ito ba ay lalakas pa. Para ipakita ang halaga ng bagong teknolohiya, tinutukan ang segment sa lungsod ng New Orleans. Ilang buwan lang ang nakalipas noong panahon ng bagyo noong 2004 ang lungsod ng New Orleans ay nalagay sa malaking panganib dahil sa bagyong Ivan. Nagbago ng direksyon ang bagyo kaya nakaewas sa sakuna ang lungsod. Pero inilalarawan ng programa kung gaano kalala sana ang maaaring nangyari. Maaring umabot sa 50,000 ang namatay at 1,000,000 ang mawawala ng tirahan kapag lumubog ang lungsod sa tubig. Noong 2004 natakot ang mga siyentipiko sa maaring mangyari dahil sa bagyong Ivan. Malawak ang naging paglikas. Mas maraming buhay ang nailigtas kung totoong tumama ang bagyo. Sa palabas sa telebisyon, tinalakay ng mga ini-interview ang posibilidad ng isa pang bagyo sa malapit na hinaharap. Ayon sa isa sa kanila, sa susunod na 10 to 15 taon, posibleng magkaroon ng trahedya sa baybayin ng US. May nagsabi na ang pinakakinatatakutan niya ay lumakas ang bagyo mula Category 2 o 3 hanggang Category 4 o 5 at hindi agad ma-evacuate ang lungsod. May panggamba ring hindi sundin ng tao ang utos ng paglikas dahil naging maling alarma noon ang Ivan. Ang tantiya ng trahedya sa dekada ay napatunayan totoo ng mas maaga kaysa inaasahan. Noong Agosto 2017 buwan, matapos ipalabas ang Nova Science Now episode, tumama ang bagyong Katrina sa New Orleans. Ang mga eksena at balita tungkol sa trahedya ay halos kapareho ng inilarawan sa programa ng PBS. Tulad sa palabas sa TV, pumalya at umapaw ang mga levee na dapat nagpoprotekta sa lungsod. Ang tubig mula sa kalapit na lawa at ilog ay bumaha papasok sa lungsod, kasabay ng tubig na dala mismo ng mga bagyo. Ang buong lungsod ay lubog sa tubig. Marami sa mga nabuhay ay nawala ang lahat ng ari-arian. Nalaman ng mga sumunod na pag-aaral na marami ang hindi lumikas dahil sa karanasan nila sa maling alarma noong bagyong Ivan. Isa pang takot na binanggit sa palabas. Nakatuon ang PBS sa New Orleans dahil alam nilang malapit nang dumating ang matinding pinsala ng bagyong Katrina. Hindi nila inakala kung gaano kabilis matutupad ang prediksyon na iyon. Numero 3. Noong 2007, itinampok ng programang dokumentaryo ng BBC na Panorama ang Scientology, ang mga miyembro nito at ilan sa pinakamalalaking kritiko nito. Isa ito sa pinakapinapanood na episode ng programa dahil sa kontrobersiyang umuugong bago ito ipalabas. Paglipas ng mga taon, habang dumarami ang umaalis na Scientologist, lalong naging nakababagabag ang dokumentaryo nang mabunyag ang katotohanan sa likod ng kontrobersiyang iyon. Sinusundan ng Scientology at ako si John Sweeney, isang investigative reporter, habang ginagawa niya ang dokumentaryo tungkol sa simbahan. Layunin ng episode na imbestigahan ni Sweeney kung nararapat pa ba ang masamang reputasyon ng simbahan. Noong 1994, tinawag ng isang hukom ng LA Superior Court ang Scientology na kakaiba, paranoid at organisasyong nanghaharas at nananakit ng mga miyembro at kaaway nito. Matapos ang pagsusuring iyon, sinabi ng simbahan na binago na nila ang mga gawain nila. Makatwiran pa ring tanungin kung nararapat pa sila sa reputasyong iyon. Pero agad man naging malinaw na magkakaproblema si Sweeney. Sa buong dokumentaryo, sinusundan siya ni Tommy Davis, ang international spokesperson ng organisasyon. Sa una, gustong tumulong ng simbahan sa dokumentaryo pero nagbago ng igiit ng BBC na kapanayamin pati mga kritiko ng organisasyon. Isang bagay na ayaw ng mga Scientologist. Ginawa pa rin ni Sweeney ang mga panayam na ito. Sa kahit isang pagkakataon, biglang lumitaw si Davis sa isa sa mga panayam na ito kahit hindi siya nasabihan tungkol dito ng maaga. Muling in-interview ng TV crew ang babae na iniwan ng anak dahil sumali ito sa kulto. Pagkatapos ko na ng video, bumalik ang anak at humiling na wag siyang isali sa programa dahil gusto niyang makipag-ugnayan muli sa ina, kaya binawi ng babae ang pahintulot.
Habang kinukunan ng video, pakiramdam ni Sweeney ay sinusundan siya ng mga miyembro ng organisasyon. May mga aninong tila sumusunod sa crew. Nang harapin sila, hindi sila sumagot. Tinanong ni Sweeney sina Davis at Mike Rinder, kapwa tagapagsalita, tungkol sa sinasabing pagsunod sa kanya at sabi nilang paranoid lang siya. Bago pa ipalabas ang dokumentaryo, napag-uusapan na ito at habang kinukunan, napikon si Sweeney kay Davis. Inakusahan ni Davis ang mamamahayag na pumapabor sa isang kritiko ng Scientology. Nagtaas ng boses ang dalawang lalaki habang nagtatalo at naitala si Sweeney na sumisigaw na wala si Davis sa simula ng panayam at hindi niya alam kung tinanong ni Sweeney ang ebidensya ng parata. Nang sumigaw si Sweeney, kumalma si Davis. Nag-upload ang simbahan sa YouTube ng clip ng pagtatalo na nagpapakitang galit at agresibo si Sweeney habang kalmado si Davis. Inamin ni Sweeney na mali ang kanyang ginawa at humingi siya ng paumanhin noon. 3 taon matapos ilabas ang Scientology and Me, bumalik si Sweeney sa paksa sa The Secrets of Scientology, isa pang episode ng Panorama. Umalis si Rinder sa organisasyon at ayon sa kanya, hindi natuwa si David Miscavige, leader ng Scientology, sa paghawak niya ng dokumentaryo. Dahil dito, ipinadala siya sa Inglaterra, tinanggal sa mataas na posisyon sa simbahan at nagdesisyon si Rinder na kumalas at kausapin si Sweeney sa susunod na programa. Inamin niya na hindi lang basta nagiging paranoid si Sweeney na mag-alala ito na sinusundan siya. Sinusundan talaga siya. Sinubukan ng organisasyon pigilan ang BBC sa pagpapalabas ng dokumentaryo kabilang ang pagsubaybay kay Sweeney habang ginagawa ang pelikula. Pangalawa, ang Morton Downey Jr. Show ay umere ng 3 taon mula 1987 hanggang 1989. Noong panahon na iyon, binago nito ang media kahit halos limot na ang host ngayon. Si Downey ang kinikilala nagpasimula ng trash TV format. Mapapapansin ng modernong manonood ang pagkakahawig ng palabas sa Jerry Springer Show o Maury, pati na ang masiglang audience na sumisigaw sa pangalan ng host. Habang sina Springer at Maury ay kadalasan tumatalakay ng personal na issue, hindi umiiwas si Downey sa mahahalagang kontrobersyal na paksa, no? Laging kontrobersyal ang palabas. Nag-imbita si Downey ng mga bisita para talakayan ang slasher films at karapatang sibil. Maaring gawing paksa ang kahit anong magpapareact sa kanyang masigasig na audience. Hindi naging tagapamagitan si Downey si kanyang mga panauhin. Aktibo rin siyang nakikidebate at sumasali sa mga kaguluhan. Sa hindi bababa sa isang pagkakataon, sinuntok niya ang isang miyembro ng audience na hindi niya sinang-ayunan. Kadalasan may opinyon na si Downey sa mga paksa at pinapagalitan o iniinsulto niya ang panauhing hindi sumasang-ayon sa kanya. Sikat siya sa pagsaway sa panauhin at pagbuga ng usok ng sigarilyo sa kanilang mukha. Mahalaga sa palabas ang paninigarilyo. Minsan, ipinagmalaki ni Downey na nakakaubos siya ng 4 na pakete ng sigarilyo sa isang araw at tuloy-tuloy siyang naninigarilyo habang nasa programa. Laging napag-uusapan ang karapatan ng naninigarilyo sa programa at hindi na bago ni Downey ang paninindigan niya habang tumatakbo ang serye. Noong umere ang Morton Downey Jr. Show, napatunayan na sa siyensya ang pagganap ng paninigarilyo, ngunit tinatago pa rin ito ng industriya ng tabako. Hindi lang mahalaga para sa mga PR campaign na magbukang astig ang paninigarilyo, kundi kailangan din nilang palabasin na parang hindi pa tapos o malinaw ang usapin sa agam tungkol dito. Ang nagsiwalat ng katotohanan tungkol sa paninigarilyo ay kadalasan tina-target ng smear campaign para sirain ang kredibilidad nila. Si Stanton Glantz ay isa sa mga naging target ng kampanyang ito. Si Glantz, propesor ng medisina sa Universidad ng California, ay nagsaliksik sa panganib ng paninigarilyo. Siya ang nangguna sa mga kampanya para sa mga patakarang walang usok at mga karapatan ng mga hindi naninigarilyo. Gusto ni Glantz ng malalaking tagumpay, kaya malaking problema siya sa industriya ng tabako. Lalo itong napatunayan nang ilabas niya ang ebidensya na alam ng industriya ang mga posibleng isyong pangkalusugan ng kanilang mga customer. Panauhin si Glantz sa Morton Downey Jr. Show kung saan patuloy na nanigarilyo at nangutya si Downey sa kanyang kalaban. Sa isang pagkakataon, mismong binuga pa niya ang usok sa mukha ni Glantz para patahimikin siya. Sinabi pa niya mas maganda siya kaysa sa mga siyentipiko kahit malakas manigarilyo na parang sinasabing hindi masama ang tabako. Sa kabila nito, sinubukan pa rin ng ibang mga tagapagtaguyod ng anti-paninigarilyo na lumabas sa palabas para ipaliwanag ang kanilang paniniwala at sa bawat pagkakataon ay pinagtatawanan sila.
Pagkatapos ng palabas, nagbago ng pananaw si Downey. Noong 1900, naraan siyam naput, anim na diagnose si Downey ng cancer sa baga at tinanggal ang isang baga niya. Umalis si Downey sa National Smokers Alliance at ngayon ay tumutuligsa sa kanila. Ayon kay Downey, pinagsisisihan niyang na ipakita niyang cool ang paninigarilyo, lalo na sa mga batang tagahanga. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat para sa marami. Pumanaw si Downey sa cancer sa baga noong 2001. Numero 1. Ang BBC TV show na Top Gear ay kilala ngayon sa mga banggaan at aksidente. Karaniwan itong biro at bihira namang magkasugat nang malala ang mga tagapagsalita sa mga pag-ikot, pagtaob o banggaan. Pero isang biro sa Season 8 ay nagkaroon ng bagong kahulugan makalipas ang ilang buwan. Ang Episode 8 ang finale ng ikawalong season ng The Car Show ipinalabas noong Hulyo 2006. Bukod sa pagsusuri ng bagong sports car at panayam sa dalawang sikat na tao, tampok din ang karaniwang Top Gear Challenge sa episode. Hinamon sina Jeremy Clarkson, James May at Richard Hammond na bumili ng van na hindi lalampas sa $1,000 at sumailalim ang mga ito sa iba't ibang pagsubok. Ang mga pagsubok ay ginawa para ipakita ang kapasidad ng van sa imbakan, pagmamaniobra at tibay sa nakakatawang paraan. Kasama sa huling pagsubok ang kunwaring habulan ng kulis. Salit-salit na tinangtang takasan ng tatlong tagapagsalita si Stig, ang profesional na driver ng sasakyang pulis. Layunin na makumpleto ang buong ikot sa test circuit bago maabutan ni Stig. Bibigyan ng maikling agwat ang tagapagsalita bago magsimula ang habulan. Bumili si Hammond ng Suzuki Super Carry van para sa hamon. Maliit at magaan ito. Naging sagabal iyon nang inutusan siyang magdala ng kargamento, pero nanalo si Hammond sa unang speed challenge. Inasahan ng mga tagapagsalita na ang maliit na van ang magtatagumpay sa habulan ng pulis. Maganda ang simula ng habulan pero agad dumating ang sakuna. Ipinaniwanag ni Hammond na ang van ay may makina sa gitna at naniwala siyang magagawa niya ang isang maniobran tinatawag na Scandinavian flick. Pero hindi yun gumana at napagulong ang van. Pinanood ni na Clarkson at May mula sa gilid at tila hindi sila nagulat sa aksidente. Nagkomendo si May na ibig sabihin nito ay pangalawa na siya ngayon. Kumarap si Clarkson sa kamera at sinabing patay na si Hammond at iniimbitahan ang gustong pumalit bilang tagapagsalita na sumulat sa BBC. Hindi nasaktan si Hammond at lumabas siya sa harapang bintana. Ang susunod na aksidente sa programa ay hindi na ganoon katawa-tawa. Pagkatapos ng pagtatapos ng ikawalong season, nagsimulang magtrabaho ang programa sa pagkuha ng mga pakete para sa susunod na season. Tampok dito si Hammond na sinusubukan ang Vampire Dragster, isang jet-powered na kotse para sa speed record tests. Naganap ang pagkuha ng pelikula sa dating RAF Elvington Airfield noong Setyembre 2006. Malapit nang matapos sina Hammond at crew nang magdesisyon siyang gawin ang huling takbo sa dragster. Bumibiyahe si Hammond ng 288 milya kada oras nang magkaaberya ang isa sa mga gulong. Biglang naging hindi makontrol ang sasakyan at nagsimulang dumulas. Sinubukan ni Hammond kontrolin ang manibela, magpreno at maglabas ng parachute pero hindi niya napahinto ang sasakyan bago maubos ang runway. Ang dragster ay gumulong at hinila sa damuhan. Inilabas si Hammond sa sasakyan, buhay pero critical ang lagay. Makikita sa damuhan ang bakas kung saan hinila ang kanyang helmet. Nagkamalay siya habang sinasakay sa air ambulance pero halatang di niya alam ang nangyayari at gusto pa niyang tapusin ang segment sa harap ng camera. Dinala agad sa ospital ang TV presenter na nasa malubang kalagayan. Sa kabutihang palad, sa kabila ng mga ulat ng madubang pinsaba sa utak, nagawa pa ring tuluyang gumaling ni Hammond. Naantala ang simula ng season siya, pero nang ipalabas mula noong Enero, 2007 kasama pa rin si Hammond sa grupo. Sa mga sumunod na taon matapos ang aksidente, naging paksa ng mga biro sa programa ang halos ikamatay na aksidente ni Hammond. Pero sa mga sumunod na nangyari, mas naging madilim ang dating ng biro ni Clarkson sa naunang episode. Salamat sa panonood mga kaibigan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, siguraduhin pindutin ang like button. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell para updated kayo sa uploads. Ako si Top 5 Unknowns. Magkita tayo sa susunod.